Mainit na usap-usapan ngayon sa social media ang namumuong girian at salpukan ng dalawang dating magkasama sa show na sina Nico Natividad at Vice Ganda. Ito ay matapos magpatama ang aktor patungkol sa matinding kontrobersyang kinahaharap ngayon ng noontime show na It's Showtime, dahilan para mapaisip ang madla sa tila malalim na pinanghuhugutan nito base sa kanyang karanasan. Ikinagulat ang mga fans ang pagbabahagi niya ng kanyang concern sa kasalukuyang issue sa isang segment nito na Especially for You, kaugnay sa sinapit ng searcher na si Christine at ng searchee na si Axel nang dahil sa beso issue noong May 31, 2024. Hindi nagustuhan ng nakararami ang paraan ng pag-call out ni Vice kay Axel, dahilan para mapahiya ito sa publiko, lalo na nang mapag-alamang hindi raw talaga nito intensyon na ibeso si Christine na sinigundahan naman ng dalaga, at sa pamamagitan ng TikTok videos ay sinabi nitong hindi niya naramdamang hahalikan siya ng binata. Mas lalong lumiyab ang issue nang muli itong i-address ni Vice at binawi niya ang kanyang tweet na mag-a-apologize siya kay Axel sa pagsita nito, dahil matapos ang pag-uusap nilang mga host, psychologist at ilang staff na pagtanto raw nila na tama lang ang ginawa nila, lalo na nang makausap ng kanilang staff si Christine at sinabing na off daw talaga ang dalaga sa ikinilos ni Axel, taliwas sa unang statement nito sa videos. Pero nawindang ang publiko nang ilabas ng isang kakilala ni Christine ang video nito habang umiiyak at habang kausap ang isang staff ng programa, kung saan giit ng dalaga na nabaliktad siya at pinagmukha siyang sinungaling base sa naging pahayag ni Vice sa show. Dahil dito, nag-iwan ng malaking katanungan sa madla ang tila paglalabas ng hinaing ni Nico mula sa kanyang mga post. Hindi man niya pinangalanan, pero ayon sa ilang netizens na di umano si Vice ang pinatutungkulan nito sa anyay power tripping. Mga pahayag ni Nico, "Naaawa ako sa dalawang contestant. Gusto nila ma-experience at ng exposure, pero sobrang trauma yung nakuha nila. Lalagyan lang niya ng charot sa dulo, lulusot na yan." Ayon pa sa Facebook post nito, ipagpalagay na natin na bebeso talaga yung lalaki. Hindi naman niya intensyon manyakin sa live yung babae. Ang mali lang niya ay hindi niya alam na need pala muna magpaalam bago bumeso. Kunwari lang na bebeso talaga siya ha. Naaawa lang ako sa lalaki na may nagawang mali pero hindi niya talaga intensyon. At syempre dun sa babae, na-offend man siya o hindi, siya lang ang makakapagsabi niyan. Kung na-offend man siya, alam ko na mapapatawad niya yung lalaki. Sobra lang kasi napahiya yung lalaki, nasasabihan pa na tatadyakan at pwede kasuhan. Again, sa akin lang po ito ha. Alam ko kasi pakiramdam na pinapahiya sa TV at napapower trip base sa experience ko. Samantala, narito ang sentimiento ng ilang netizen. True naman kasi, obvious naman kasi sa video na ibibeso lang nung lalaki si ate girl. Sana di na pinalaki yung issue. Ang nagpalaki kasi ng issue ay yung mga host. Dapat di ka na nagbigay ng opinion, Nico. Although may freedom of speech tayong lahat, pero kasi sa pagbigay mo ng opinion, parang kinalaban mo yung show na kung saan ay una kang na-discover. Malamang yan si Nico, madalas na power trip dyan sa Showtime, kaya nag-comment ng ganyan. It's important to remember that humor should never come at the expense of others' feelings or dignity. Hitting below the belt with offensive jokes can hurt someone. Consider the impact of your words before you speak. Well, look at the bully. Masyadong mataas tingin sa sarili. Ano ang opinyon mo sa mga naging sentimiento ni Nico Natividad?